Amen po ba? Amen. Kaya po sa umagang ito, ay patuloy lamang po tayo na magpuri sa Kanya. Alam ko po na ang bawat isa na narito ay may kanya-kanyang dahilan o may nais sa umagang ito. Pero alam naman po natin ang pangako ng Diyos. Ang sabi po niya sa kanyang salita sa Joshua 3:11, sabi po doon na, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya naman po sa umagang ito, aking kapatid, idulog mo ang iyong puso, ang iyong buhay sa Diyos, at hayaan mo na siya ang maghari sa iyong buhay. Kaya naman, sa umagang ito, dinudulog namin ang aming Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Sa'yo ay umibig.
tayo pong lahat ay kumikita na namin. Ang maraming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ang maraming tapat, dakila, at Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. This morning, we would like to praise you, to glorify your name. Father God, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala at sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Tunay nga po, na dakila ka at nais namin ibalik sa pagkakataong ito yung papuri pa sa salamat na deserve mo. Father God, bago kami tuluyang dumiretso, nais po namin humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali at pagkakasala namin sa iyo. Inaamin po namin na kami ay may pagkukulang. Inaamin po namin na kami ay nagkakamali, nakagagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Kaya sa umaga po ito, nais po namin humingi ng kapatawaran upang malaya kaming makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo. At hayaan mo rin po na Banal na Espiritu, ikaw ang malayang kumilos, malayang bumabay at sumama sa service na ito. Hindi po, inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya nais namin na ikaw yung magbigay ng mensahe, ikaw yung mag-convict sa bawat isa, ikaw yung magbigay ng pagpapala, at hayaan mo po na malaya namin marinig ang mensahe mo sa umagang ito. Father God, hindi din po namin pinahihintulutan ang magawa ng kaaway. In the name of Jesus, and we are applying the blood of the Lamb, na siyang patuloy na kumilos, magprotekta sa pagkakataong ito. Hayaan mo po na malaya bumaba ang iyong presensya, malaya mong lakupin ang bawat isa ng iyong presensya upang malaya namin marinig ang mensahe mo sa umaga nito. Hayaan mo rin po na ang mag-guide ng music, ng pagpupuri namin sa iyo ay pangunahan mo. Hayaan mo po, and we are applying the Holy Spirit po na pangunahan ang music team in the name of Jesus. At hayaan mo rin po na sa maghahayag na iyong mga salita, nalamisan mo po ang kanyang mga labi upang ang salita mo lamang po ang kanyang maihayag. At sa amin po na makikinig, hayaan mo na ibukas mo ang aming puso at tainga upang malaya namin marinig ang iyong mensahe at mai-apply sa aming buhay. Maraming salamat po, tunay nga po na katagumpayan ang gawain nito dahil kasama ka namin. At hayaan mo po na malaya kaming makapagtaas ng kamay, makapagpalakpak, makatalon at makasayaw sa pagpupuri namin sa iyo at hindi nga po namin pinahintulutan ang maggawa ng kaaway. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Alam po namin na malayang makakauwi ang bawat sa mamaya dahil angkin namin ang iyong mensahe, angkin namin ang iyong mga pangako. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin at patuloy namin panghahawakan na may gagawin ka pa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Tunay nga nakatagumpayan ang service na to dahil kasama ka namin at malaya kami makapagbibigay at makapagbabalik ng pagpupuri na deserve mo. Maraming salamat po. We're giving you back all the glory, praises, and honor na deserve mo. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang puti at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo ay nasa mga kamay ko, katulad ng putik sa kamay ng isang magpapalayok. Amen. Atin pong bigkasin at angkinin ng mga pangako at salita ng Diyos. Ako ay nagtitiwala sa Diyos ng buong puso at hindi nananahan sa sariling karunungan. Ang lahat ay aking magagawa dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
ang di malirik na kapayapaan ng Diyos, ang nag-iingat sa aking puso, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhat sa kayamanan ng Diyos na di mauubos, ipagkakalob niya ang lahat ng aking kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay aking tanglaw at patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ako ay anak ng Diyos, sapagkat tinanggapan na nalig ako kay Kristo. Ako ay nagbibigay, kaya binibigyan ako ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay pinag-aharian ng Diyos, at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng aking kailangan. Amen. Muli, good morning po sa ating lahat. Ayan, gaya nga po ng mga kagawian natin. Pwede po ba napakikamusta naman po ng mga katabi ninyo? Ayan, tunay nga po na sa araw-araw ay patuloy natin naranasan ang goodness and faithfulness ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya naman po sa pagkakataon na ito, atin pong ibigay sa Lord ang the best na magpupuri na deserve niya.
naman natin po na sa kanya yun. So, dapat po na maging napakagalas loob natin na ibalik yung Jehovah. Purihin po ang Diyos sa buhay namin kasi alam niyo po ba nung nagtatrabaho dito yung asawa ko, yung 1 month na sweldo niya dito, ngayon, in 1 week, minsan wala pang 1 week, pinitita niya na po dun sa Korea. So, salamat po sa Lord. Kasi, hindi po siya humihinto sa pagpapala sa amin. So, ipanalangin po natin yung ating mga tithes, Amo namin Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Tunay po na napakatupad mo sa amin. Tunay po na kami po pinagtatagumpay mo sa aming mga buhay. Lord, sa aming pagpapatuloy ng aming pananampalataya, tulungan niyo po kami talakaran ng inyong katwiran. At Ama, patuloy niyong gabayan ng mga anak mo, patuloy niyong pagpalain. At Lord, ma-spread po namin sa iba yung mga pagpapala na to. At dalangin ko, Ama, na ang lahat na sumasamba dito, Lord, ibig pagpapalain. At Ama, ang tayo sa mga pinay na to ay i-bless na at mga naging papala natin po sa kanya sa iba, Lord. Ito po yung sa amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Okay, so, pangatlong linggo na po ng August. Sabi po ni Julie, kawitan ng palayo. Pero, kawitan ng palayo, pero hindi po tayo naniniwala rin. Amen po ba? Naniniwalaan po natin ay salita ng Diyos, yung August, o August ang pagpapala sa inyong Panginoon. Ang gusto ng Lord, pagpalayan ka, naging pagpapala ka. Amen po ba? So, noong unang linggo po ay tinuro ko po yung firm foundation. At yung teaching po ito ay kalugtog lang po noong unang naituro ko po. Kasi po napakahalaga sa buhay po natin ang sa pagtatayo ng buhay o bahay. Ang pinakamahalaga po talaga yung pundasyon. Amen po ba? Alam na alam po ito ng mga manggagawa ng bahay, nagpapagawa ng bahay, na napakahalaga na tama po yung pundasyon po natin. Kasi nga po maraming sinasabing sa talas, kaya lang naman sumasama yan. Kasi pinagpapala. Diba ganun po nangyari kayo? Kaya lang naman yung kanagpupul sa iyo yan kasi pinagpapala mo. Tanggalin mo ang pagpapala mo, hindi sa gano'n, kundi ka na sumpain. Ginawa nga, pinahintulutan ng Lord na mawala lahat ng pagpapala ni Job, nawala lahat ng kabuhayan. Yung anak, pero sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi, purihin ng Diyos. Sabi pa ni Satanas, pag ka nagkasakit yan, nako, mawawala na sa iyan. Nangyari nga po, pinahintulutan ng Lord na magkasakit, pero hindi pa rin po nagkasala si Job. At ang nangyari po, doon sa pagkatapos po, in chapter po na yon, pagkatapos sabi po ron, dinoble pa ng Lord ang blessing ni Job. Amen po ba? Kasi napatunayan na matatag ang pundasyon ni Job. Kaya po napakalaga sa buhay ng Kristiyano, matatag po yung ating pundasyon. At pundasyon po natin ay salita ng Diyos. May pakikita lang po ako sa inyong picture. Tingnan niyo po kung ano yung mapapansin niyo. Okay? Yan. Since na ano po ang napansin niyo sa una? Doon sa may gawing, eto. Yung sa ginagawa pa. Pangit pa, no? Wala pang pangit pa. Pero ang tanong ko po sa inyo, yung po bang nagpapagawa, yung nag-design yan, yung gumagawa, okay lang po ba sa kanila yung ganyan? Okay pa lang. Kasi ginagawa pa lang eh. Tama po ba? Yun ang kayarian, ito po yung kayarian. Pero yung dahil under construction siya, pag tinitingnan mo, okay pa lang. Pero pag titingnan mo talaga, hindi okay. Okay?
po ba, pagka ikaw ang titingin na hindi ikaw ang gumagawa, hindi ikaw nagpapagawa, parang, ay, pangit pa. Pero alam niyo po, sa mata ng nagpapagawa, ng gumagawa, okay lang. Kasi alam nila, ginagawa pa lang. Amen po. Tingnan niyo pa po yung ibang picture. Yung isa, pangit pa rin. Pero nung nangyari, maganda. Okay pa rin yun. Kasi ginagawa. Medyo pangit, pero dahil ginagawa, alam mo na may magandang kayarian. Ito pa po yung picture. Yan. Ang dumi pa. Ang dungis, maraming mga tambak-tambak. Pero okay lang yan. Kasi ginagawa. Ito pa yung medyo matagal na tenga. Pero nung nangyari, ang ganda. Amen po ba? May tatanungin ako sa iyo. At sana'y maging honest ka sa sagot na ito. Nasabihan ka na ba? Tanong mo rin sa katabi mo. Nasabihan ka na ba ng Christian ka pa naman, born again ka pa naman? Nasabihan ka na ba? Nangingiti yung iba. Tanong mo sa katabi mo, nasabihan ka ba? Umaatin ka pa naman. Ang ugali mo. Ewan ko sa inyo. Alam nyo, kung kayo nasabihan ng ganyan, nasabihan din po ako nung ako hindi pa pastor. At ang masakit, nung ako naging pastor, ang sabi sa akin, pastor ka pa naman. Hindi po ba? Parang, kasi ang expectation ng tao, kapag ikay sumasamba, kapag ikay born again, kapag Christian ka, perfect ka na. Pero gusto ko sabihin sa iyo, hindi totoo yun. Tama po ba? Kapag po ba ikaw ay magpapalinis ng kotse o magpapakarwas, ano bang gagawin? Lilinisin mo ba yung kotse para dalhin sa karwas? Hindi. Kaya tayo pumupunta rito dahil marumi tayo. Amen po ba? Hindi tayo malinis. Hindi pa tayo ayos. You are character under construction. Yan. Kaya kung nasabihan kang born again ka pa naman, okay lang yon. Kasi ginagawa ka pa lang naman. Hindi ka pa naman tapos. Amen po ba? Kung tapos ka na, patay ka na. Okay. So, alam nyo sa totoo lang, pagka ikaw ay under construction, ibig sabihin, hindi pa maganda. Pero ang maganda nun, ginagawa, ibig sabihin, sa katagalan, naaayos. Amen po ba? Kaya kapag ikay nasabihan ng born again ka pa naman, sabihin mo, under construction pa ako. Ginagawa pa ako. Patuloy pa akong inaayos ng Lord. Hindi pa ako perfect. Amen? Kaya, yung po ang topic natin, character under construction. Ayan. So, dahil under construction, okay lang na medyo sumasablay ka pa. Okay, kapag sinabi pong house sa Bible, ang ibig po sabihin nito, buhay. Ibig sabihin, kapag ikay nagtatayo pag sinabing nagtayo ng bahay, ibig sabihin, nagtayo ng buhay. Okay, at ang sabi ng Lord, if the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. Kung hindi raw ang Diyos ang nagtayo ng bahay, ang tinayo ng naggawa ay walang kabuluhan. Kaya ang buhay natin na hindi nakatayo, sa Diyos, walang kwenta ang buhay na walang Diyos. Amen po ba? At alam nyo, nung nagsimula ito, nung ikaw ay nakipag-isa kay Jesus. Kasi sabi sa Bible, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang nangyari po kasi, meron tayong lumang buhay. Yung lumang buhay, nangangahulugan ng lumang bahay. Pero, nung nanampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, yung lumang buhay, tinibag na ng Lord. Okay? At nagtayo ng panibagong buhay. At ito ngayon, yung panibagong buhay nito, ito po yung patuloy na inaayos at ginagawa ng Panginoon. Amen? At ang bagong buhay na gustong yung finish nito, ang gusto ng Lord sa atin ay
Sabi ron, magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kumbaga, yung unang tinayo ng Panginoon sa atin, ang finished product po natin, sabi ron, nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Yun po talaga yung gusto ng Lord, yung finishing. Kumbaga sa bahay, sa finish natin, ang gustong makita ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang tao po ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26, sabi ron, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Kaya lang, dahil pumangit tayo dahil nagkasala, nawala yung wangis ng Diyos at ang katabi mo ay napakadungis. Hindi kawangis, kundi kadungis. Parang hindi naligo. Pero ang gusto talaga ng Lord, maging kawangis tayo ng Panginoon. At yung sinimulan niya, sabi ron, tinitiyak ko sa inyong ang mabubuting gawang pinasimulan ng Diyos sa inyo ay kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Yung sinimulan ng Diyos, yung pag-aayos sa buhay mo, tatapusin niya ng Panginoon, kaya tapos ka ngayon. Okay? Tatapusin ng Panginoon yung pinasimulang mabubuting gawa. Kaya po tayo, habang tumatagal, lalo pong inaayos ng Diyos yung buhay po natin. Amen po ba? Sino po rito yung naalala mo nung bago-bago kang Kristiyano? At nung tumagal ka, alam mo na malaki na yung pinagbago mo. Amen po ba? Amen. O walang pagbabago, natenga ka. Ang mahirap kasi yung under construction, naitayo yung pundasyon, tapos hindi na nagalaw. Yun ang malaking problema. Amen po ba? Yung nahalubla ka lang ng konti, 5 taon na, ganun pa rin, yun yung pangit. Pero yung bahay na nakikita mo, pag dumadaan ka, may nagbabago, alam mo na may mayayari ito. Amen po ba? Okay? So pag-aralan po natin kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo at sino yung gumagawa ng pagbabago sa buhay mo. At magsisimula lang ito kapag ikaw ay na-born again. Ayan. So, pag-aralan po natin yung buhay po ni Nicodemus. So, tinuro po ito sa Life Plus ka nung last Sunday. Pero bigyan ko po ng konting paliwanag. Kaiba naman sa paliwanag nila. So, sa John chapter 3, 1-8, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo, isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Ang mga Pariseo, pag pinag-aralan nyo ang Bible, sila yung mga nag-aral ng salita ng Diyos. At ang pinakamabigat sa kanila, sila yung number 1 kontrabida sa buhay ni Jesus. Sila yung mga tao na napakahirap share ng word dahil dahil aral sila ng salita ng Diyos. At nang dumating si Jesus, yung mga taong ito parang hindi mo sila maiko-convert sa Christianity. Kasi meron silang fanatic sila doon sa tinatawag na Judaism na kinabibilangan ni Pablo dati, Saulo, na talagang handa silang pumatay para maipagtanggol yung relihiyon. Ganun po sila. At kahit anong himala na ginawa ni Jesus, yung mga Pariseo, talagang ini-ignore nila yon. One time may pinagaling nga si Jesus na bulag pinanganak na bulag nung pumunta, nakita nila, hindi sila makapaniwala na pinagaling ni Jesus. Alam namin makasalanan yung taong yan. Sabi nung bulag, alam niyo po, sa pasimula't simula, walang ipinanganak na bulag na nakakita. Yun nga po ang nakapagtataka, sabi nung bulag. Pero hindi talaga makapaniwala sila na pinagaling ni Jesus. Okay? Pero merong isang nahipo si Jesus, ang pangalan ni Nicodemo. Isang gabi pumunta siya. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Maaring kaya siya pumunta ng gabi, kasi nga po, baka nahihiya siya. Or gusto lang niya talagang
Yung bang makapagsarilihan na sila ni Jesus at makapagtanong talaga ng masinsinan. Kaya sabi ni Nicodemo, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. Ibig sabihin, si Nicodemo, naniniwala kay Jesus. Sapagkat walang makakagawa na kababalagang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos, sabi ni Nicodemo. At ang sabi naman ni Jesus, ang layo ng sagot, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Bigyan po natin ng ibang paraphrase po natin. Parang sinasabi ni Jesus, malibang isang tao ay maborn again, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay niya. Maliban ang isang tao ay maborn again, ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mahihirapang kumilos ang Diyos sa buhay mo. At ang pagbabago ng buhay po natin, magsisimula po yun kapag ikaw ay na-born again. Sino ang nagsasabi rito, sigurado ka na ikaw ay born again? Amen po ba? Tanong mga kasaktabi mo, born again ka ba? Kasi hindi natin naunawaan ng born again. Ang pagkakaunawa natin sa born again, relihiyon. Pero ang sabi ng Lord dito, si Jesus nagsasabi, personal experience, kailangan mong isilang na muli, sabi ng Lord. Nagulumihanan nitong dalubhasa sa kautusan, si Pariseo. At ang sabi niya, paano pong ipanganganak na muli isang tao kung matanda na siya, makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na uli? Tanong ni Nicodemo. Ang layo ng sinasabi ni Nicodemo. Kasi ang kaisipan ni Nicodemo, laman. Ang tinutukoy ni Jesus, spiritual. Meron na po ba kayong nagkaroon na po ba kayo ng pag-uusap na ang layo ng iba yung tinutukoy mo, iba yung tinutukoy niya? Alam niyo na yung kwento sa Meralco? Alam niyo na ba yon? Yung kwento sa Meralco? O sige, iba nakaalam na, no? Pero ulitin ko yung kwento sa Meralco. Para lang maano. Tsaka yung mga nakakaalam na, tumawa pa rin kayo. Please lang. Utang na loob. Okay. So, merong mag-asawa, si Ambo at si Iska, nabuntis Iska, matagal na kasi hindi matagal ng alay, wala talagang anak, nabuntis. Sabi ni Iska sa kay Ambo, sweetheart, may maganda akong balita, 3 buwan na akong delay. Sabi ni Ambo, ewan mo ng pagsasabi, tayo-tayo lang, secret natin yan. Dumating yung Meralco. Nung araw kasi, naabutan nyo yung araw, naniningil talaga bahay-bahay. Ewan ko kung inabutan nyo yun. Kung hindi nyo inabutan, mga millennial kayo. Pero nung araw, di po ba, yung Meralco, pupuntahan ka sa bahay, magbabayad ka, hindi ka magbabayad. So, ganon. Pumunta yung Meralco. Sabi ng Meralco, Mrs., 3 buwang delay kayo. Okay. Nagulimihan na si Ambo. Ano? Paano mong nalaman? Meron pong record. Naka-record po, sabi nung ano. May record po sa amin. Parang nagtataka si Ambo. Ano ngayon? Kung 3 buwang delay. Wala po kaming magagawa, sir, kundi putulang kayo. Ang ginawa ni Ambo, hinabol ng ita kasi puputulan daw Pero ang point ko lang, magkaiba ng pinag-uusapan. Ang tinutukoy ng isa, yung buntes. Yung isa naman, 3 buwan na hindi nakakabayad. Okay? Parang ganito rin, yun ako lang din, yung conversation ni Jesus at saka ni Nicodemo. Ang tinutukoy ni Jesus, spiritual. Ang tinutukoy ni Nicodemo, laman. Okay? Kaya parang magkalihis yung pinag-uusapan nila Nagulimianan yung isa Kasi sabi niya, paano po ba yun? Kung matanda na ako, papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ilabas? Patay. Hindi isisilang na muti, kundi patay. Pati nanay, patay lahat. Okay? So, ganun po yung nangyari. So, sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y pananganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Mahihirapan ka talagang baguhin ng Lord kapag hindi ka na born again.
So, sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Basahin niyo po natin yung huli. 1, 2, 3, go. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. May exempted po ba? Wala. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. So, paano po yun? Kasi po, ang design talaga sa atin ng Lord ay mabuhay na magpawalang hanggan, yung nilikha ng Diyos. At si Eva at si Adan, dati, yung komunikasyon sila ng Lord, kasi yung ang Diyos ay Espiritu at nakikipag-usap sila through their Spirit. At sabi ng Lord, huwag niyong kakainin yung bunga ng pagkakailang masama at mabuti, kundi mamamatay kayo. Kinain. Ang tanong, namatay ba agad sila? Hindi. At nabuhay pa si Adan ng 930 years. Pero alam niyo po, ang namatay sa kanila, yung kanilang espiritu. At lahat ngayon na nagmumula sa lipi ni Adan, patay tayo. Maaaring isilang tayo physically, pero hindi ka pa sinisilang spiritually dahil patay ka. Kaya kailangan mo ngayong ma-born again. Tama po ba? Kaya sabi ni Jesus, lahat ay kailangan ipanak na muli. Paano kang ipanganak na muli? Kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas, maboborn again ka. Hindi dahil sa pag-atin mo, kundi dahil sa iyong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya ka na born again. Kaya tayo nagtatawagan ngayon ng brother, sister, kasi hindi tayo magkakapatid sa dugo, magkakapatid tayo sa Espiritu. Amen po ba? Ganun po yun. Kaya nung na-born again ka, siyempre kapag na-born again, ang isang bata kapag isinilang, iiyak yan. Kasi nauuhaw, nagugutom. Pero ang isang Kristiyano na born again, iiyak yan. Gustong-gusto niya ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nauuhaw sa salita ng Diyos, born again ka. Amen po ba? Kaya kung ikaw mayroong conviction sa iyong kasalanan, born again ka. Pero kung ikaw ay patuloy na nagkakasala at wala ka malang conviction, ewan ko sa'yo, baka hindi ka pa born again. Tanong mga kasaktabi mo, born again ka pa talaga? Amen. Hindi ka nag-join ng religion, kundi ang being born again is personal experience. At doon pa lang magsisimulang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kapag talagang ikaw ay na-born again, hindi ka nag-born again. Amen. Kaya sabi ni Jesus, 1, 2, 3, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat. Maliban daw ng isang tao ipanganak na muli, hindi sa paghaharian ng Diyos. At sabi ng Lord, umiipang hangin kung saan ibig at narinig nyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Nung na-born again ka, meron nang gumagawa sa buhay mo. At ang tagagawa ng Lord ay yung banal na Espiritu. Kasi ang sabi sa Bible, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ang totoong na born again, may Holy Spirit na nananahan sa puso nyo. Amen? Kaya nga ang sabi sa Bible, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nung nanampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sa iyong tagapagligtas, yung Holy Spirit nasa iyo at nananahan sa iyo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba yon? Kaya ang sabi sa Bible, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos kung meron kang Holy Spirit na siyang gumagabay sa iyo. Kaya ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay?
So kaya ang Holy Spirit gumagawa sa buhay po natin, inaayos, unti-unti niyang inaayos yung buhay po natin. Kasi ang sabi ron, God uses the Holy Spirit to change us. Ginagamit ng Diyos ang banal na Espiritu para baguhin tayo. The Holy Spirit provides the power, the conviction, and the direction for the change. Kaya minsan, pag nakakagawa tayo ng mali, merong conviction eh. Pero dati ginagawa mo naman ito na walang nakakita, okay lang sa'yo. Pero nung ginawa mo kahit walang nakakita, parang binabagabag ka. Yung salitang iba, kinukonsensya. Kasi meron ka ng conviction. Amen? Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. Makakasala ka. Pero ang kaibahan mo, hindi ka na masaya sa kasalanan. Amen po ba? Dahil meron ka ng conviction ng banal na Espiritu. Ito po ang nagbibigay sa atin ng direction para po tayo ay magbago. Kaya nga, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating muka, tayong lahat ang magiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan yon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo. Sino ang bumabago sa atin? Ang Espiritu. Upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Kaya ang Holy Spirit, binabago tayo unti-unti. At ang pinaparisan ay yung imahe or image ng Diyos. At ang sabi ron, siya ay nagbubunga sa ating buhay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay, tingnan mo kung meron ka na niyan, ha? 1, pag-ibig. Meron ka na bang pag-ibig sa buhay mo? Sabi ng iba, wala pa akong juwa. Meron ka na bang, natututunan mo na bang mahalin ang iyong kapwa? Meron ka na bang kagalakan? Baka lagi pang nakasimangot. Kapayapaan. Ibig sabihin, kahit na may problema, meron ka pa rin kapayapaan. Kahit sa church, natutulog ka, meron kang kapayapaan. Praise God. Bunga ng banal na Espiritu yan. Katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito po, hindi mo kayang i-produce yan. Pero ang Holy Spirit, pinuproduce sa buhay mo yan. Dahil lahat ng sinasabi na yan, karakter ni Jesus. At unti-unti, namumunga tayo. Yung iba lang, mapait pa ang bunga. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na nang nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ng masamang pita nito. So number 1 na ginagamit ng Lord, Holy Spirit sa iyong gumagawa sa buhay mo. Pangalawa na ginagamit ng Panginoon para maayos ang buhay mo, problema. Sino rito yung nagka-problema at nung mapagtagumpay mo yung problema, nung naayos ang buhay mo? Ito po, everything that God allows to come our way is always with a purpose. He uses even greatest error and deepest pain to mold into a better person, to mold us into a better person. So lahat daw ng pinapahintulot ng Lord sa buhay natin, may layunin yan. At ginagamit niya kahit yung pinakamatinding pagkakamali natin at yung matinding sakit para maging maayos ang buhay po natin. Amen po ba? Alam nyo, kung hindi tayo dumadanas sa mga matinding problema, baka hindi pa maayos yung buhay po natin. Alam nyo, kaya tayo naging matatag, dumanas tayo ng problema. Amen po ba? At alam nyo po ba, ang pinang-ayos ng Lord sa buhay ni Joseph, problema. Hindi siya naayos kasi meron, itong si Joseph kasi, paborito ma-pride itong si Joseph. At biruin mo, spoiled si Joseph. Lahat ng kanyang mga kapatid nagpapastol, siya nasa bahay. Favorite siya ng tatay niya Tapos ginawa pa ng damit para lang sa kanya. At si Joseph, sumbungero. Isinusumbong niya yung mga kapatid niya. Kaya galit na galit sa kanya yung mga kapatid niya. Sumbungero si Joseph. Pero paanong inayos ng Lord ang buhay ni Joseph? Naging alipin ni Paraon. 7 taon. Nakulong.
7 taon, 14 years na inayos ng Diyos ang buhay ni Joseph. At nung siya ay naging prime minister, parang walang sablay. Napakaganda ng kanyang pagiging prime minister ng Ehipto. At nung lumapit sa kanya yung mga kapatid niya, pinatawad niya, kinupkup pa niya yung mga kapatid niya. Kasi inayos ng Diyos yung buhay ni Joseph, hindi dun sa bahay nila, kundi nung siya'y dumanas na matitinding problema. Si David, kapag po sinabing mga hari ng Israel, sino ang unang mababanggit? Si David. Pero the rest ng mga na-train sa palasyo, parang hindi ganon. Pero si David na-train. Paano siyang na-train? 7 taon din siyang nagtago kay Saul, papatayin siya. Pero doon inayos ng Lord yung buhay ni David. Si Moises, nung nasa palasyo, sobrang initin ng ulo, nakita lang na pinahihirapan yung kanyang mga kababayan. Pinatay na niya yung Egyptian. At si Moises, dinala lang Lord sa disyerto 40 years. Doon inayos ng Panginoon ang buhay niya. Santinrain, si John the Baptist, sa disyerto. At alam nyo, ginagamit ng Lord yung matitinding pagkakamali natin, yung matitinding experience po natin para ayusin po yung ating karakter. Amen po ba? So, simula na po tayo sa Jeremiah chapter 18. Pwede na po ba ako magsimula? Okay. Okay na, pwede na tayo magsimula. Sa Jeremiah chapter 18, 1-6, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa kamay ng magpapalayok at may ipapayo ko sa iyo. Nagpunta naman ako at ninatnang ko naman ang papalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ginagawa niyang sisidlan ay nasira. Minamasa niya ulit ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Ito ang nakita ko sa pag-aayos ng Lord sa buhay natin. Lalamukusin ka para maayos ka. Sino po rito yung nalamukos na para maayos? Bigyan ko yung example. Ako po kasi ang una kong karakter na unang ayusin talaga sa akin ng Panginoon, yung pride. Mayabang ako eh. Konti na lang ngayon. At ipinagyayabang ko yung kayabangan ko. Yun po yung unang inayos sa akin ng Lord. Hindi ko sinasabing mayabang pa rin ako. Kasi pogi ako eh. Ay sabi, hindi ba? Tumatawa si Cleo eh. Okay. Yun yung unang inayos sa akin ng Panginoon. Hindi ko sinasabing ayos na ha. Under construction pa rin ha. Okay. Nung una talaga, nung ginawa ng Lord sa akin, talagang ipinaranas sa akin ng Panginoon, lamukusin, ipahiya. Alam nyo, kapag may pride ka, ang gagawin sa iyo ng Lord, ipapahiya ka para matuto kang magpakumbaba. Masakit po bang ipahiya? Masakit yon. Pero dahil napahiya ka, doon nawawala yung pride mo. Tama po ba? Pero hanggat hindi ka napapahiya, hindi mawawala yung pride. Yayabang at yayabang ka pa rin. Ako po dati personal experience, hindi po ako maingat sa paggastos sa pera. Dahil ako'y binata, para ako si Fernando po, mabilis akong bumunot. Hindi ako pinanganak na kuripot, May pera kasi ako noon eh. Binata, galing ako sa abroad, mabilis akong bumunot. Pero alam nyo, ang ginawa sa akin ng Lord, nawalan ako ng pera talaga. As in, walang-wala. Pupunta lang ako sa church, manghihingi pa ako sa nanay ko ng panggusalina. Natikman ko talaga yung walang-wala. Mukhang kawawa. Kawawa ka naman. O talagang ganun. Alam nyo, nung unti-unti, nung binibless na ako ni Lord, alam ko na kung paano i-handle ang finances. Amen po ba? Tinan nyo po magturo ang Panginoon. Nilalamukot ka para maayos ka. Kailangan lamukutin ang pagbumukha mo talaga eh. Timisa kung hindi tayo dadanas ng pagtutuwid ng Diyos, mahihirapan tayong iayos. Kapag ikaw meron kang yung laging mainit ng ulo mo at wala kang patience, ang ipadadala sa'yo ng Lord, makukulit. Naranasan niyo na pa ba yun? Kinulit ka ng kinulit. At anong pang bagay ang inaayos sa inyo ng Panginoon? Minamasa ka.
talagang lalamukusin ka para maayos ka. Sino rito yung natikman mo ng nilamukos para maayos? Kasi ang Lord, parang ganoon, sabi niya, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magkapalayok na sa luwad na yon? Hindi ko di ba pwedeng gawin ng Lord sa atin yon? Pwede. Kasi ang sabi niya, kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok, akong si Yahweh ang may sabi nito. Alam niyo, yung greatest error and the greatest mistake and the greatest pain, it is the greatest lesson sa buhay po natin. Doon po tayo natututo. Amen po ba? Isang kwento na lang po, tapos na ako. Merong isang mekaniko ng eroplano. Siya po ay hinire ng isang kumpanya na talagang malaki yung sweldo ng taong ito. Kasi po yung eroplano, bago po patakbuhin yan, kailangang i-check mo lahat. Kasi delikado ang eroplano Hindi naman pwedeng ihinto mo sa gitna yan pag nasiraan Okay? So kailangan lahat maayos. So, yung mekaniko ito, okay siya Pero isang araw, nagkaroon siya ng mistakes. Mistake pala. Meron siyang nakalimutang higpitan na tornilyo. Isang maliit lang. Higpitan na tornilyo. At dahil doon, lumuwag yung tornilyo sa panahon ng biyahe. At yung eroplano, na-force na magka-emergency landing. Hindi rin sa destinasyon. At na-safe naman yung mga tao, pero malaki yung naging sira sa eroplano. At ang napakalaki ng cost ng nalugi ng airlines. At doon sa eroplano, malaki yung nagastos. $1 million. Nung siniyasat, lumabas sa investigasyon, yun sa maliit na kapabayaan, yun yung naging dahilan. At alam niyo po, ang nasisit, siyempre, yung mekaniko, yung sa maintenance. Nung nalaman niya na yun ang naging dahilan, automatic, gumawa siya ng resignation, pumunta siya sa presidente ng kumpanya. Sir, magre-resign na po ako. Kapananagutan ko po. Sorry po, sabi niya. Sabi ng presidente, hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Bakit po? Ang laki po nung nawala sa inyo. Hindi. Malaki ang binayad ko sa pagkakamali mo. At alam ko, sa pagkakamali mo yon, hindi mo na uulitin. Kaya, magiging magaling ka sa susunod na panahon. Amen po ba? Alam nyo, malaki yung binayad sa inyo ng Panginoon Yung mga pagkakamali natin na yon, ito yung naging dahilan para tumama yung buhay po natin. Amen po ba? Yung mga pagsubok na dumating sa buhay po natin, ito yung naging greatest lesson natin para itama yung mga pagkakamali, yung mga ginagawa po natin. Okay lang na magkamali kasi we are under construction. Pero, huwag mo namang panatiliin yon. Ibig sabihin, itama po natin sa katagalan natin sa pananampalataya, unti-unti naayos ang buhay po natin. Dahil nagkamali ka, dahil binigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya ito po, Kristiyano ka pa naman. Kapatid, kapag nakarinig ka ng ganyan, matuwa ka dahil legit. Sign niya na kailangan mo talaga si Lord sa buhay mo. So kapag sinabi sa iyo, born again ka pa naman, Kristiyano ka pa naman, matuwa ka kapatid. Kasi alam mo, kasi ito yung unti-unti lang inaayos ng Panginoon. Alam mo, Lord, napakabuti ng Panginoon. Hindi sinabi ng Lord kay Pedro, Christian ka pa naman, bakit mahika ng ulo mo? Bakit ka ganyan? Pedro, bakit mo ko ginagawa? Hindi po. Bakit sinabi ng Panginoon kay Pedro, kapag ikay 3 beses mo kong tatatwa, para siya sabi ni Jesus, okay lang yun. Pero kapag bumalik ka na, palakasin mo yung mga kapatid. Hindi sinabi ng Diyos kay Tomas, Christian ka pa naman, bakit mo ako pinagdududahan? Hindi ko pa natututo? Hindi. Kundi, si Jesus laging nandun Nagkamali ka, pero hindi na sinong Diyos na. Hoy, ikaw
Christian ka pa naman, born again ka pa naman, ganyan yung ugali mo. Alam ni Lord na magkakamali ka. Pero hindi rin di pa tapos ng Diyos sa'yo. Bagamat pangit, pero may magandang nakikita ang Diyos sa'yo. Si Pedro nagkamali, pero ginamit ng Lord. Hindi sinabi ng Lord kay David, David, hari ka pa naman, bakit ka pumatol sa may asawa? Hindi. Pero ang sabi pa ng Lord, si David daw po ay may puso katulad ng Diyos. Si Moises, nagkamali. Ang Bible, pag pinag-aralan nyo, mga taong tinawag ng Lord, ginamit ng Lord, napakaraming pagkakamali. Kasi they are under construction. May ginagawa pa ng Lord, hindi pa tapos. At kung ikaw ay nagkakamali, kapatid, okay lang yun. Medyo pangit, pero di tayo natutunan. Amen po ba? Tayo po ito ngayon. Gawin po natin yung isang awit nila. Kung saan, yung patterns na, hayaan po natin paayos po natin ang ating buhay. Alam ko, marami pang ayusin sa buhay mo. Ako, personally, pastor, ang dami ko pang ayusin. Kaya gusto ko po, sa buhay natin, allow natin yung Holy Spirit na pumili sa buhay po natin. Thank you, Lord. Thank you. Holy Spirit. And all of my
Alam po namin, ng buhay po namin hindi pa perfecto. Napakarami pa ayusin, Panginoon. Lord, hayaan mo na bumilos ang iyong banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin, sumama sa amin para mabago ang buhay po namin. At salamat din po sa mga pangyayari na inaalaw mo sa aming buhay, Panginoon. Maaaring masakit, Panginoon, pero lahat ng mga pangyayari ito ay magsilbing matinding aral po sa amin para itama po namin ang aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Pero alam namin sa lahat ng pangyayari, kasama ka namin gumagawa para sa kabubuti po, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Dahil mahal mo kami, Panginoon. At nais mo na hindi kami manatili sa aming dating kalalagayan. Gusto mo na mabago ang aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Nawa ang mensahe ito ay tumigo sa aming mga puso at pagsilbing aral, Panginoon, na gagamitin po namin sa singling ko ng aming paglalakbay sa mundo ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy na ikaw ang kumilos. At sino man, Panginoon, na mayroong problema, Panginoon, sa pamilya, ikaw po magsaayos nito, Panginoon. Ayusin mo ang kanilang mga pamilya, Panginoon. At sa aming aspetong pinansyal, Panginoon, pinangahawakan po namin. Buwan sa kayamanan mo hindi mauubos. Ipagkakaroon mo lahat ng aming mga kailangan, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang gagawin sa amin sa lahat ng ginagawa po namin. At sa vision ng iglesia nito, salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa nagpagamit, Panginoon, ng parking lot, Panginoon, sa pamilya ni Viva, Panginoon. Pagpalagay po sila, Panginoon, iglesia sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, nawa, pagpapala, kapayapaan, kagalakan, na nagmumula sa Diyos ay sa may lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.